Kaya kung gusto niyo pong makipag-usap sa amin ng pribado, handa po kaming makinig sa inyo. Yes, go ahead, Senator Robin. Ginoong Jeffrey, magandang hapon po. Yes po. Kayo po ba ni Mr. De Castro, ano po ang relasyon ninyo? Very close po ba kayo na employee-employer? Ganun po ba ang ano nyo? Close po ba kayo? May mga personal kayong mga sikreto na nalalaman tungkol sa kanya? Wala po, Your Honor. Hindi nyo po nakikita? Wala po kayong nakikita? Wala po. Kasi yung driver ko, maraming alam tungkol sa akin. Kaya lagi kong binabantayan yun, ikaw Kayo, wala pong ganun. Wala po. Sabi niyo po kanina, meron kayong mga private na lakad. Doon lang po, Your Honor, sa... Hindi niyo po nakita kailanman yung pinag-uusapan po natin na dalaga na nawala. Hindi niyo po nakita, hindi niyo po nakilala. Hindi po, Your Honor. Walang pagkakataon. Wala po. Pero alam niyo po yung kasong ito. Opo, Your Honor. Nung nalaman niyo po yung kasong ito, ano pong naramdaman po ninyo? Agad ko pong pinuntahan si Major De Castro po sa bahay nila para po alamin kung bakit po nandun po yung pangalan ko, nakita ko po sa TV. Tinanong din niyo po ba ang CIDG bakit kayo identified? Hindi po, Your Honor. Wala po kayong abogado na nakipag-usap sa CIDG? Nito na lang po, Your Honor. Dati po, nung una po, ang tanong po kasi ninyo is dati po, nung nalaman ko po ano pong ginawa ko. Nung pahuli po, nung nasampahan na po kami ng kaso, attorney ko na po. Kumuha po ang attorney ang parents ko. Wala po kayong nangyaring pagpapaliwanag sa CIDG? Hindi po kayo nagpaliwanag sa kanila? Kinausap po ako ng lawyer ko about po dyan. Pinili ko pong manahimik po. Pwede naman daw po ako magbigay ng salisay at pwede pong manahimik. Mas pinili ko na lang pong manahimik, Your Honor. Mas pinili niyong manahimik? Opo, Your Honor. Alam niyo po kung gaano kaseryoso yung kaso? Opo, Your Honor. Alam niyo po ang pwedeng maging sentensya din ninyo pag accessory kayo sa ganitong klaseng krimen? Opo, Your Honor. Ayun. Mas gusto niyo pong tumahimik kaysa ipagtanggol ang sarili po ninyo? Your Honor, kasi po, nasa piskalya na po ang kaso namin at ano na po sa submitted for resolution na po. Kaya mawalang galang na po, mataas po ang tingin ko po sa inyo. So, sagado na lang po ako magsasalita. Hindi, okay lang naman po yun. Karapatan niyo po yun. Opo. Nagsasalita ka nga ngayon dito Pinapakinggan ka nga namin Salita ka Opo. Ang lahat po dito ay may boses. Wag po kayong mag-alala. At kami po naman ay nagbibigay galang din sa judiciary, siyempre. Pero siyempre po, ito po ay kaso dito sa aming komite. Kaya gusto din po namin, kung ano lang naman po yung gusto nyong ilahad. At kasi kami din po, gustong-gusto din namin malaman kung ano yung nangyari. Kasi hindi naman po magandang pangyayari ito na isang pulis ay allegedly involved sa pagkawala ng isang dalaga. At alam niyo naman po siguro palagi ang sitwasyon, kapag kaganyan na ang naiipit sa ganito, kayo. Alam niyo po ba yun? Na maaring kayo ang maipit dito sa dulo. Opo, Your Honor. Okay lang po sa inyo. Pwede po kayong humingi sa amin ng pribadong pag-uusap ni General Bato, ni Senator Bato, kung gusto niyo pong makipag-usap sa amin. Kasi ang ayaw po namin dito ay kung sino yung taong maliit, yun ang napapahamak. Kasi laging pong ganyan sa atin Laging meron tayong fall guy. Kawawa naman. Kaya kung gusto niyo pong makipag-usap sa amin ng pribado, handa po kaming makinig sa inyo. At tingnan po namin kung paano kayo matutulungan. Dahil sa amin po, ayaw namin ang laging napapahamak yung maliit na tao. Kasi pagka ganito, wag naman sanang umabot na kayo ang aming tiga-paamin. Yun ang mahirap Kasi ganyan kawawa lagi. Sana po, magkaroon po kayo ng lakas na loob na makipag-usap sa amin. Handa po kaming makinig, Senior Jeffrey. Yun lamang po, Chairman. Maraming salamat po. Thank you, Senator Robin Hood Padilla. Anyway, yung kaso ninyo andyan na sa korte. Mayroon kayong gusto sabihin na mga pamilyang Camilon?
Ano kayang gustong paparating sa kanila? Ang lagi lang po namin, sir, na hinihiling ay malaman ho namin talaga ang totoo sa kung ano pa po ang nangyari sa aming anak. Dahil 5 buwan na ho namin siyang hindi alam. Dahil wala nga hong nagsasalita sa kanila. Dahil kagaya po ni Magpantay, siya po yung sinasabi na kasama na maglipat nung sinasabing babaeng duguan na sinasabi yun ng aming anak. Sir, napakasakit naman at napakahirap sa loob namin bilang pamilya. Hanggang ngayon wala ho kaming naiintindihan. Wala ho kaming alam kung nasan ho talaga ang aming anak. 5 buwan na ho, sir. Kahit ho lumabas yan, dahil nung una ho nawala yan eh. Nung una hong labas na kasali siya, kasama siya sa kapangyari ho sa pagkawala ng aming anak. Nawala ho siya. Parang tumago. Tapos nung naglapit nga po kami kay Senator Raffy Tulfo sa kanilang programa, hindi ko ho alam kung may linggo o inabot ng buwan, bigla ho siyang lumitaw sa Balayan Police Station na hanggang sa ngayon naman ho wala siyang sinasabi. Pero yun ho ang sinasabi ng mga witnesses po ng CIDJ na siya yung nakita na nagmamando ho doon sa mga tao na naglilipat ho doon sa babaeng duguan. Sir, hindi ho namin alam kung ang babae ho bang yun talagang ang aming anak. Kailangan ho naming malaman. Kailangan ho naming maintindihan kung nasaan ho ang aming anak. 5 buwan na ho, sir. Hindi ho namin alam kung nasaan. Mahirap ho sa amin pero pinaglalabanan ho namin dahil kami ho inaasa na magkakaroon ho ng linaw ang aming problema na ito. Hanggang sa umabot na nga po dito sa Senado ang kaso na ito. Kaya nahingi ho kami talaga sa inyo ng tulong. Kung paano ho namin malalaman kung nasaan ho talaga ang aming anak. Oh, Magpantay. Hindi ka ba nakonsensya sa naramdaman ng ina ng babaeng nawawala? Ikaw ang tinuturo na nagbitbit nung sugatan na babae. Eh kung saan naman yung babae niyo ngayon, kung ikaw yung talaga nagbitbit, tulungan nyo naman, may balik yung katawan doon sa pamilya. Kawawa naman yung ikaw, pamilya ka rin eh. Hanggang kung ikaw ba may mamamatay na tao na membro ng pamilya tapos hindi may balik yung labi, mapapalagay ka kaya? Siguro hindi ka mapapalagay, di ba? So ikaw tinuturo ngayon. Alam mo kung saan yung babae na bit-bit mo na duguan? Kung nasaan na ngayon? Hindi ko po alam, Your Honor. Hindi mo alam. Hindi po ako yung nakita ng 2 witness, Your Honor. Hindi ikaw. Yes po. Anyway. Yes, go ahead, Senator. Baka hindi naiintindihan ni Mr. Magpantay na civilian po kayo, no? Opo, Your Honor. Hindi po kayo police, siyempre, Hindi po. maliwanag. Alam niyo po, kami po ni General Bato, ni Senator Bato, ako po ay dating bilanggo at si General Bato ay dating direktor sa Bilibid. Opo. Gusto ko lamang pong ipaalam sa inyo yung mga kasong ganito. Nakarumal-dumal laban sa babae. At pag kayo po ay nakulong, kayo po ay napatunayan na nagkasala at ginawa niyo po ito at kayo po ay walang proteksyon, medyo mahirap po ang magiging sitwasyon niyo sa Bilibid. Ako na po ang nagsasabi sa inyo. Dahil sa Bilibid, may mga kaso po na yung mga kaso na yan ay kahit na bilanggo yan at mga kriminal, pero pag pinag-usapan dyan ng rape, yung ganitong klaseng kaso, eh may paglalagyan po kayo sa loob. Kaya ang akin pong mungkahi sa inyo, Sir Jeffrey, baka wag na po tayong umabot sa contempt din, baka gusto nyo po kaming makausap. Handa po kaming makinig sa inyo, Sir Jeffrey.
pag-isipan nyo pong mabuti. Kasi baka hindi nyo po nalalaman na kung gaano po kabigat ang maipapatong sa inyong kaso. Wala po kayong proteksyon na mangyayari dito. Hindi po kayo katulad ni Sir De Castro. Na yan, pulis yan. Pag yan nakakulong, definite yan, meron niyang proteksyon sa loob. Kasi may mga pulis din doon na nakakulong. Merong building na kukuha dyan. Sa inyo, wala. Pag-isipan nyo pong mabuti. Pag-isipan nyo pong mabuti ng 10 beses, pag-isipan ninyo. Makakatulong kayo sa pamilya na kawawa naman ang pamilyang ito. At tayo makakatulong sa kanya. At kami makakatulong sa iyo. So are you willing na mag-executive session sa aming dalawa ni Senator Robin Hood Padilla after this? No po, Your Honor. Wala po kasi po ako, Your Honor, itetestigo po. Ha? Wala po akong itetestigo laban kay Major. At Hindi, wala hindi. po akong alam tungkol sa babae. Ibig kong sabihin ba, gusto mo bang makipag-usap sa amin mamaya afterwards? Pwede po, Your We're Honor. offering you or Pwede po, Your Honor. Pwede po. gusto mong makipag-usap sa amin? Pwede po. Mamaya, pag adjourn natin dito, mag-usap tayo. Opo. Ha? Yes po, Your Honor. Ay, makita mo yung parents, oh. Wawa. Ha? Sus, papalayo lang. Huwag sana mangyari rin sa akin. Nakunod. Hirap yung ganyan na mangyari sa atin. Yung Globe. Kaya kayo pinatawag namin dito dahil nga merong kayo ba? Merong sa NBI? Merong kuha ng NBI? May warrant kayo to disclose computer disclose, data. computer data? Yes, sir. Meron Mr. kayo? Chair. Anong binigay? Nagbigay ng complaint ng Globe? Not complete, sir. Partially, sir. We have the Globe Telecom already submitted as the call logs and the SMS logs, yung text messages logs, sir. Yung logs po, yung mga oras po at saka yung lugar kung saan nagkaroon ng mga exchange of text messages between Major Alan De Castro and Catherine Camilon on the night she disappeared, Mr. Chair. So meron na silang binigay? Meron na po. Ang wala po, sir, sana na hinihingi namin na yung content ng text messages, yung SMS po. Kasi doon po namin malalaman ano ba yung mga nagiging usapan along the way. Again, we will hear from Globe. What's your position on that? Ang binigay lang daw ninyo, mga call data records, and again, yung content ang kailangan. Kaya kayo binigyan ng warrant to disclose computer data. Yes, magandang hapon po, Mr. Chairman. As disclosed by NBI, we complied with the warrant to disclose computer data. Ang binigay po namin ay mga lahat ng data nasa sa aming posisyon. Lahat na pwedeng ibigay na aming kinokolekta. As far as content of text messages, yes, we sympathize actually with the parents and the victim. Actually, we deeply sympathize with them. But ang katotohanan at gaya ng nasabi ko nung isang hearing, katulad ng isang kasong ganito, ay hindi po kami nag-store ng text messages. Maraming kadahilanan po yan. No? Isa, financial, technical, and legal. Sa financial, napaka mahal po na magkaroon ng storage ng mga text messages na milyon, actually billion, dahil tayo po ang text capital ng mundo. Napakadami po yan. Pangalawa, sa technical naman is it will actually slow down the network. And then there's even doubt if we can procure equipment that will intercept messages from the sender to the receiver. Kasi po kami, para lang po kaming yung postal agency. We deliver itong mga messages from the sender to the receiver. We do not store, we do not copy those messages in our system. So ganun lang po ang amin. Pero gaya ng sabi ko, actually there's a way of getting the content
either from the cell phone of the sender or from the cell phone of the receiver. Meron pong digital forensics na tinatawag na ma-recover yan. Actually, after that hearing po noong nakaraan, nalaman ko po nga actually kahit ma-delete or ma-restart, pwede pa pala po ma-recover yung content po ng cellphone na yon. So, ganun po. And So, that's- andyan bang cellphone nung biktima? Wala sir, kasi dala po nung Catherine Camilo na night. Nung shift, namatay? sir. Opo. Nawala siya. Nawala na rin po yung signal after that. Yung cellphone nung Biktima. akusado, nakuha niyo? Number lang sir. Number. Apo. Yung physical mismo na cellphone. Wala po. Kayo, Jack, nakuha niyo? Negative, sir. Cellphone Negative. unit, negative, sir. Napag-asa pa bang ma-recover yun? What do you mean, sir? Sa victim, sir, o yung kay Major De Castro? Yung kay Major De Castro? It was all the time in his possession, sir, yung cellphone number niya. But, yung... Kahit na dinilit na niya yung mga laman noon, marirecover pa rin. Yes, sir. Sabi yes, ng Globe. At saka yung ating anti-cybercrime group, may capability niyan na ma-recover yan. Pati NBI, kaya nilang ma-recover yan. Kung nandyan lang yung cellphone. Wala sa possession namin, sir, yung cellphone ni Alan. So that would be subject of your further undertakings as investigator. Yes, sir. What we have, sir, yung number niya before, yung official number niya being a member of the Batangas PNP. Yun lang, sir, ang ano namin. Na yung number. ginagamit nila sa correspondence nga nila between Camilon and De Castro, yun ang nandoon yung susi. Yes, sir. But based on the reply of the Globe, sir, hanggang doon lang sila sa walang content. So, the same Ganun na, thing, sir. pangalawang hearing ko na to na gano'n ang explanation ng Globe. Kaya, yung explanation mo na financial, technical, matanggap ko yon. Pero kung you will go further beyond, sabi mo legal, that I cannot accept. Sabi mo may legal impediment para sa inyo, para i-disclose sa amin yung computer data because the court is not police enough to issue that warrant kung may nababayulit siyang batas. Sabihin nyo, yung Data Privacy Act, mababayulit ninyo. Tinanong na namin yung Data Privacy Commission kung nababayulit ba ang Data Privacy Act. No, hindi nababayulit ang Data Privacy Act kung i-provide din yung contents. Kung technically capable kayo. But you are not legally impeded to disclose that computer data kahit nga, kasi nga mayroong warrant issued by the court, competent court. So, hindi nyo magamit yung rason na legal. Siguro yung financial, mayaman na Globe, hindi pwede matanggap yan. Yung akin lang tatanggapin dyan na rason is technical. Yung technical capability, technological handicap. may I explain the Yes. regarding legal considerations, Mr. Chairman. If we are to store text messages, we are in fact intercepting correspondence between private individuals, private correspondence, which is under Constitution, protected by the Constitution. We will violate the Anti-Wiretapping Act because under Section 1 Ito nga, binigyan kayo ng warrant ng korte na warrant to disclose computer data. May warrant yan, covered by warrant. Ibig mong sabihin, hindi nyo susundin yung court order dahil mabaylit yung batas? No, Mr. Chair. If Ano? we have that data, Kaya nga, if you have that data, yes, are you we will. willing to give that to... Yes, of course we will. We Of will. course. Yes, we cannot violate the court order, Mr. Chairman. We cannot. Yes. As long as we have that data. Seriously. Yes. Okay. So kung meron man lang, kaya nyo ibigay. Pero ngayon, wala talaga. So wala kayo may ibigay. So, simple as that. Director Andres Castilla ng legal ng NTC DICT. Nandito ba? DICT. Department of Information and
Attorney Michael Santos, DICT. Yeah, please take your seats. Okay na. Doon na muna kayo sa likod. Attorney, as far as you, ilang taon ka na dyan sa DICT? Sir, Your Honor, sa National Privacy Commission po, 7 years po. Saan ka? National Privacy Commission po. National Privacy Commission. Ah, hindi ka pala sa kwan. National Privacy Commission. Yes, sir. So, ikaw ang pinadala ng DICT. Ng Privacy Commission po in behalf of the ICT. Ay, settled naman yung issue about privacy. Yes, sir. Di ba? Very clear naman yung last hearing, yung previous hearing pa, na wala kayong objection dyan sa data, walang violation ng Data Privacy Act, yung in-issue na warrant ng korte. Yes, Mr. Chair, as long as it's covered under the cyber warrant, they should disclose. Tama. So everybody agrees with that. Ang akin lang sana gusto malaman from DICT, i-confirm ninyo yung statement ng Globe na hindi nila kayang maibigay yung content ng mga messages. Yan ang gusto ko malaman. Kasi kayo man ng DICT, alam niyo yung capability ng mga service provider. Alam mo ba? Anong masasabi mo dyan? Mr. Chair, we will confer po with our technical colleagues. Yung mga IT po, we will confer with them kung may capability po talaga. Globe, huwag kayong magtampo sa amin, ha? We just want to, alam mo na, we are investigating here, so we want confirmation from other sources. Ikaw lang naman, isang source ka lang. Yes, Mr. Chair. I think we should also invite the other telcos, Mr. Chairman, Okay. to confirm if they also have that capability. Yes, As far as Globe, to settle the matter once and for all, di ba? Kasi yung palaging issue sa inyo, yung content na hindi nyo kayang ibigay. Problema tayo. So, alas 3 na, tinatawag na kami, magsisisyon na daw kami doon. So, yung umpad case, Dr. Alcantara, hinahanap ni Senator Jingo Estrada yung autopsy ng umpad case. Yes, Your Honor. I already submitted my autopsy report with the National Bureau of Investigation for compilation. So briefly, can you explain that? So I'm good afternoon, sir. I'm Dr. Jan Allen Alcantara. I am a medical legal officer of the National Bureau of Investigation. I'm the one who performed the post autopsy of John Francis Lucero Ompad, and the diagnosis or the cause of death of Mr. Ompad was gunshot wound to the chest, sir. And I was able to recover a slug during our autopsy, and I submitted it under on our ballistics division for further analysis, sir. Anong caliber? This is the FILD or the ballistics report of the National Bureau of Investigation. Findings and conclusion. Examination made on the evidence bullet marked NA revealed that it is a deformed caliber 9mm copper-jacketed bullet and was fired through the barrel of a caliber 9mm firearm with riflings twisting to the right.